Sa gitna ng naglalakihang pamilihang gusali at makabagong pamilihang digital, may isang lugar na hindi natin madalas na pagtutuunan. Isang pamilihang hindi lang nagtitinda ng iba't ibang produkto, kundi bumubuhay ng pangarap ng maraming tao. Ngunit hanggang kailan ito masasaksihan ng mga mata mo? Kilala ang Zapote hindi lamang sa masigla nitong pamilihan, kundi sa mayaman nitong kasaysayan. Sa gitna ng abalang kalye at dagsa ng mamimili, nakatingnig pa rin ang tulay ng Zapote. Isang lumang arkong bato na nagdurugtong sa Las Piñas at Bacoor sa ibabaw ng ilog Zapote. Tahimik man ito ngayon, minsan na itong naging saksi sa mainit na labanan. Noong 17 ng Pebrero taong 187, dito nagtigisan ng lakas ang mga revolusyonaryong Pilipino at ang puwersang Espanyol. At hindi pa nagtatapos doon. Noong 13 ng Hunyo taong 1899, muling lumusob ang mga tropang Amerikano na nagsilbing panibagong hamon sa ating kasarinlan. Ngunit sa kabila ng mga nagdaang digmaan, nanatili ang Zapote, hindi lang bilang isang lugar sa kasaysayan, kundi bilang isang buhay na bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, hindi na mga sundalo o kanyon ang bumabangga sa pamilihang ito, kundi ang mabilis na pag-inog ng panahon. Sa bawat patayong gusali, sa bawat makabagong alternatibo, paano makakabangon ang mga maliliit na tindera sa anino ng pagbabago? Sa bawat palitan ng paninda, bawat pagtawad at bawat sentimong iniipon, may mas malalim na kwento. Mga kwentong hindi lang tungkol sa kalakalan, kundi sa pagpupunyagi ng mga sakripisyo. Pero ano nga ba ang tunay na kwento sa loob nito? At paano nila hinaharap ang agos ng pagbabago? Dito namin nakilala si Aling Marisa, puno ng ligaya at sigla. Taon na po kayong nag-aano dito? Almost 50 years. 15 years na ba? 45 years. 45 years Yes. na po. So, eto lang po, manok lang yung tinitinda. Manok, baboy, baka. Ito lang store lang po yung ano, or may ibang store pa po kayo? Isa lang. Okay. So, paano po kayo nagsimula dito sa pagtitinda naman? 9-year-old pa lang ako na nag-start na ako magtinda. Ang una kong tininda, mga gulay, kamatis, sibuyas, mga ganun, kalamansi. 9 years old 9 years old. Manok na po, tsaka mga... Hindi, yung mga gulay muna. Gulay muna. Ako. Tapos, nung nagdalaga ako, halos yun, yung mga tinda ko, mga gulay, kamatis, kalamansi. Tapos nung 12-year-old ako, may isang babaeng nagkahit sa akin magtinda ng baboy manok. So, hindi po kayo nakapagtapos ng ano? Tapos ako ng high school. High school. Tapos Habang nag-aaral ako, nagtitinda ako. Pag walang pasok, naghahanap boy ako dito sa palengke. Matagal na po kayo dito sa pwesto na po? Matagal na. So, paano naman po yung ano, kita? Mga nakakamagkano po kayo sa istihan? Conforme sa sa dami ng paninda. Conforme din sa sitwasyon ng daloy ng tao. Pero kung pinakaano talaga dito, mga 3,000, 4,000 a day. 4,000 a day? 3,000, pinaka-lower. Lalo na pag may mga okasyon, 20K, 10K. Sa isang araw po? Sa isang araw, pag may okasyon. Sa isang okasyon. Okay lang naman po, okay lang po. Okay lang po, okay lang. Okay lang po. Okay lang po yun. Sunod na question tayo na. So after po ng araw na yun, ano po yung mga ginagawa? Kumbaga, like saan po inaangkat yung mga... Yung kalakal namin. Merong dealer dito na pumupunta, bibigyan kami ng mga baboy at dinadala na dito. Parang sa buong ano na po yun? Oo, sa lahat ng palengke rito, dinadalang kami ng mga yung ganyan na. Yung mga katay na baboy, katay na naman. In-order lang namin sa dealer. Tapos kayo na po bahala Kami nang bahala mag-dispose. Okay. Dealer ang nagbibigay sa amin. Okay. Yun nga po, paano po kayo na Okay na. Background lang po natin. Saan po kayo dati nakatira? Dito na po talaga sa Zapote. Oo, dito na ako lumaki halos sa Bacoor. Tapos, yun nga po. Yun na, yung bata pa lang ako, parang gusto ko siyang
magtinda, gusto kong kumita. Kasi nga, parang ang tingin ko sa palengke, nandito yung pera. Pero nag-aaral ako. Pagkatapos ng schooling. Kumbaga working students po. Pagkatapos ng schooling, dito ako dumadiretso. Tapos yun nga, nasanayan ko na hanggang sa nagkaasawa ako, nagkaroon ako ng anak na 8, dito ko lahat binuhay. Tapos lahat ang anak ko. Ay, Sa pagtitinda lang. Sa pagtitinda lang. May civil engineer ako, nursing, stewardess, HRM, management. 2 HRM ko, isang seaman, isang, ano pa, hindi ko pa alam yung Civil isa kasi. engineering po. Panganay ko civil engineer. So malaki po pala ang kitaan. Oo, pag talagang, Consistent ang pag marunong ko umawak talaga ng pera at marunong ko mag-manage sa buhay, maganda talaga kitaan dito. Dito maraming ma-sense ko. Pag hindi ka marunong mawak. Paano naman po, like yung example po kasi nagtataas yung demand niya po, paano po kayo? So, pag tumataas sa mga paninda, tataas din kami. Pero pag tumataas sa mga kalakal, wala kami masyadong kita. Paano po yun? Halos lahat same-same po kayo ng paninda. Paano po kayo Suki-suki lang. Kanya-kanyang suki, kanya-kanyang karir, kanya-kanyang face na maganda, joke. Totoo na. Kanya-kanyang appeal. Kanya-kanyang appeal. Paano, sa ano po tayo, kasi kasali sa docu po namin, paano po yung typical na umaga ninyo? Ano pa? Paano po yung typical na umaga ninyo before po kayo mag-start na? Usually lang naglalatag lang kami ng ilaw, ng ano. Pag dumarating kami, andito na lahat yung kalakal namin. So bubuksan na lang, tapos papatas-tas yung mga bago. May difference po ba na sa in the past, yung pagtitinda po, yung kung paano yung kalakalan dito? Oo, nung araw kasi mas mabili ang palengke na to. Pero ngayon hindi na masyado. Paano po? Kasi nung araw, konti lang yung nagtitinda rito. Halos 20 heads lang yung nagtitinda ng baboy at manok. So, Hindi pa ganun kalawak. Maliit lang yung palengke dati. Dinanas ko yung ganung pagkakataon. Talagang volume ang bilihan dito. Sa isang tindera, nagkakatay kami ng baboy, 5 peraso sa isang araw. Ang baka, 2 baka, isang araw. Sa presyo po, may pagkakataon. Kaya ako nakapag-aral ng ganung nakatapos sila. Dahil malakas nung araw ko kesa sa ngayon. Kasi sa ngayon kasi, ang dami ng kalaban, ang dami ka ng, maraming pagpipilian ng mga tao. Kaya kukunti na lang yung, kaya yun na lang halos ang kita, 3K yung pinakamataas sa isang Pero nung dati po, wala pa magkano? 20 kami a day, 20K, 30K. Wala pa yung mga okasyon. Oo, wala pa yung okasyon. Pag nag-okasyon na, 100,000 yun. Kasi konti lang kami. So ngayon kasi marami kaming kalaban. So pare-pares yung tinda namin. Siyempre, kanya-kanya suki lang. Hindi naman halos siyempre yung mga tao namimili din. Hindi na Ano po ganun. yung sa presyo nung dati? Iba- May mababa din talaga. May mababa talaga kung ano. Dati ang presyo lang ng manok, 15 pesos, 25 pesos. 15 pesos ang kilo na po yun. Oo, yung nag-start ako, 15 pesos lang start ng manok. So, ganun kalakas kung 20,000 a day. Hindi ka tulad ngayon. 159 puhunan, mga ganun. Ang sailing, 200. Sa inyo, ay pagbilang mo na dyan. Hindi, okay lang po. Okay lang ba? Okay lang po. Ilan po? Nung nung 2019, since nagkaroon po tayo ng COVID sa Philippines. Nung ano? 2019 po, COVID-19. Paano niyo po yung hinarap? Yung mga... Kami noon, mas malakas kami nung COVID. Kasi di ba ang palengke lang merong tinatanggap na lumabas mga tindera dito. Kaya mas malakas kami noon. Pinasok niyo rin po ba yung pag-online sa ito? Oo. Tapos nagde-deliver kami. Magkano po yung kitaan niyo? Laki. Mita talaga kami noon. Nasa loob sa isang buwan, 100K. Inubo namin. Sa isang araw po? Hindi, isang buwan. Sa isang araw Sa isang araw, mga 3,000 isang buwan. Ay, isang araw. Mga 3,500 a day. Kasi nga, di ba, bawal lumabas noon. So, meron kami mga ID, gate pass, para makapasok kami doon sa mga delivery namin. So wala ko kayo dito? Nandito ako. So, may delivery ako. Ang anak ko nagdi-delivery. Iba pa po yung online selling niyo. Diba? Malaki lang. Kaya halos ang laki ng kinita namin. 100, 100 megit. Ang lakas ng bentahan. Kasi nga kami lang yung, di ba palengke lang yung open ng mga COVID.
Sa pagtitinda niyo po ba, ay bukod doon, may mga challenges pa po ba kayong hinarap? Bukod po sa ano? Marami-rami rin kasi syempre sa palengke di maiwasan yung mga tinderang bayad utang. Tapos nakukonsumisyon ka, hindi ka babayaran. Ano po sa tingin niyo nagiging epekto niyo? Syempre naapekto yung puhunan namin sa baboy. Tapos nakakautang-utang din kami. May instances po ba na katulad nga po nun dahil sa pagpapautang, nalulugi po ba kayo? Siyempre, nalulugi kami, nauubos yung puhunan namin. Hindi nababalik ng mga customer namin. So, natututo kami mangutang para sa puhunan. So balikan lang talaga. Pero pag nagkaroon na kami ng puhunan ulit, balik na naman. Ganun lang ang tindera dito. Kailangan talaga pag may... Give and take. Pag talagang hindi rin naman maiwasan yung magpautang. Kapag tindera ka talaga. Kasi merong mga tindera na nagpapadeliver, tapos assignment yun. Tapos minsan hindi ka nababayaran, gano'n. Sa mga pag-aangkat, yung katulad po kala Kuya Embed, ano po yun? Paano po yung... May sarili na rin akong katayan. Meron. Oo, nung nag-start ako ng 1990, nagsarili ako ng katayan. So, may iba pa po kayo? Oo, may katayan. Doon sa bahay namin, may slaughterhouse ako. May iba pa po yung kita nyo doon? Siyempre, bukod yung kita sa lamesa, bukod yung kita sa live. Mga nakakamagkano po? So, pag bumili kami ng baka, may 20K na kami pag binili namin yung 10 baka. Tubo na lang, yung nakatuyo pa yung baka, di pa kinakata, may 20K na kami. Tubo pa lang? Tubo pa lang yun. Tapos yung baboy, pag namakyaw kami ng 50 heads a day, may 10K na kami ng tubo din. Pero pa yung... Isang bagsakan po yun? Oo, pero pa yung ilalamesa mo. So pag kinatay lahat yun, may 10K ka na maliwanag. Ganun. Conforme din naman sa mga... Siyempre, pag kumita ka ng 10K, may mga expenses din. Pero hindi naman malaki, mga 3K lang. So pag nilamesa mo, double your money. Double kita. May kita ka na sa live, may kita ka pa sa amin. So paikot lang po yung yung negosyo. Kinikita niyo, pinapaikot lang din. Oo, kasi siyempre nililikom, kasi bibili, ititinda ulit, gano'n. Gano'n lang kasimple. Malaki yung bentahan. Malaki ang puhunan sa baboy mo. Kasi dati yung parents ko din po, may din, ang kaso nalugi. Nalugi kasi dahil sa pautang. Yun nga. Ganun yung Ganun nga. Pag nautangan ka, doon nalulugi. Pero kung gusto mong tumayo, di mangutang. Kasi no choice. Kailangan mabuhay yung pwesto. Pero nakakabayad naman. Oo. Pag yung mga iba, hindi nagbabayad, adjust mo lang. Ikaw na lang gagawa ng paraan para may balik yung puhunan. Kumusta po yung mga anak niyo na Tatlo na yung may pamilya. Pero mga stable, trabaho nila. Dahil po sa pagbebenta niyo lang. Napatapos ko sila. Tapos may nakatapos sila lahat. May mga sarili na silang trabaho. May sarili silang mga bahay. Wala akong problema. Ngayong nakatapos na silang lahat, may dalawa pa akong anak na pinag-aral. Sila na yung nag-iintindi. Dito po? Hindi, yung sa tuition fee ng dalawa kong anak na natitira. May trabaho na din. Hindi. Ang nag-work yung 6. Kasi 8 yung anak ko. So sila na yung nagsusuporta dun sa dalawa na nag-aaral pa. Ako, wala na akong masyadong sinusuportahan sa kanila. Ako pa yung binibigyan nila buwan-buwan. Maganda. Ngayon, yung kinikita ko dito, para na sa sa'yo na lang po. Tsaka sa mga kapatid ko, kasi mga kapatid ko na natira, 4 na lalaki, walang mga asawa. Parang ako yung nanay tat. Parang yun na lang yung binubuhay ko sa ngayon. Madami pala. Kasi itong pwesto, hindi rin naman pwedeng walang expenses. Bukod yung monthly, bukod yung araw-araw. So kasi pag may pwesto ka, kailangan mo rin alagaan. Bukod po dun sa slaughterhouse ninyo, meron pa po ba kayong ibang Wala na yun. pwesto? Ito lang talaga. Kung may idadagdag lang po kayo. Kung sa paghahanap buhay kasi, ang idadagdag ko lang, sa paghahanap buhay talaga, kailangan matalino ka rin,
utak talaga ang ginagamit. Kasi pag di ka talaga gumamit ng utak, walang mangyayari. Kailangan talaga ang paghahanap buhay, isasaayos mo din ang paggagastos, yung perang kinikita mo. Kumbaga dapat mahigpit ka sa pera. Hindi pwede yung tira ka lang ng tira. Pero ako, mababa kasi ako mag-bet. Wholesale kasi ako. Kasi hindi ako basta yung, ako kasi ang presyo ko pang mass. Hindi tulad ng iba, mahal mag-bet. So kaya marami akong suki, marami rin akong kakilala. Kasi, Kumbaga mga suki niyo din po, nagtitinda din ng mga manok. pangmasa yung ano ko. May mga negosyo din. Pangmasa yung pambenta ko. Kasi iba yung pangmasa, mura lang. Kasi nga wholesale. Ganon ako magbenta yun. Sanay na ako ng ganon. Mas madali po ba yun kaysa sa Mas maganda yung ganon. Kasi pagka mahigpit ka magbenta, mahal ka magbenta, konti lang may titinda mo, konti lang ang kaibigan mo. Ganon yun. Pero kung ikaw, ang isip mo ay pangmasa, mura ka lang magbenta, dadayuhin ka ng marami. So marami kang kaibigan, di ba? Yun. Si Aling Marisa ay isa lang sa maraming kwentong naghihintay na marinig. Mga kwentong puno ng tiyaga, sakripisyo at pag-asa. Ngunit hanggang kailan sila makakapanatili? Sa harap ng makabagong alternatibo, kaya pa ba nilang makipagsadayan? Pinuntahan namin ang sinasabi ni Aling Marisa na kanilang pinagkukunan ng mga manok na paninda sa palengke. Ngunit habang kami ay patungo sa katayan ng manok, kapansin-pansin ang di mapawi-pawing sigla ng palengke. Nasa halip na katahimikan, ang bumungad sa amin ay ingay ng kalakalan. Mga hakbang na hindi humihinto at mga kamay na abala sa pagbebenta. Sa oras na dapat ay pagpapahinga, mas pinili nilang magbanat ng buto, magpatuloy at kumayod. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya at pangarap na kailangang tuloy. Nasa pagitan ng antok at hamog, sila'y bumabangon hindi upang magpahinga, kundi upang magsimula. Tulog pa ang umaga, gising na sila. Si Mang Imbet, isa sa mga pangunahing supplier ng manok dito sa Zapote Market, ay araw-araw bumabiyahe upang matiyak na may sariwang paninda ang mga tindero. Mula sa farm hanggang sa palengke, ang bawat produkto ay dumadaan sa mahabang proseso bago ito makarating sa pagkainan ng bawat pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin ang daloy ng negosyo dito sa palengke. Hindi lang ito tungkol sa kalakalan, ito rin ay tungkol sa mga pamilyang umaasa sa bawat kita, sa bawat sentimo upang patuloy na mabuhay. Sa labas naman ng palengke ay may kita pa rin ang mga nagtitinda ng sari-saring mga produkto. Sila man ang bumubungad sa mga mamimili, ngunit hindi pa rin sapat ang kanilang atensyon na nakukuha para maubos ang kanilang paninda. Dito naman namin nakilala ang 66 na taong gulang na si Nanay Gemma. Siya ay nagtitinda ng asin sa hilera ng bungad ng Zapote Market. Bago pa man maging tindera si Nanay Gemma, siya ay isang OFW sa iba't ibang bansa katulad na lamang ng Oman, Saudi Arabia at Dubai. Siya ay namasukan bilang domestic worker ng 3 dekada. Bago niya napagdesisyonan bumalik sa Pilipinas upang dito na lang manatili at maghanap buhay. 2019. Tapos sabi ko, mag-COVID-19. oo, bago mag-COVID-19. Tapos noong sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako kung paano ka mag-start, kung saan at kung paano. Yun nga, tumingin, para bang mensahe niya, tumingin ka sa paligid mo kung ano. Tapos nakita ko doon sa loob, yung asin. Oo, parang tinuro niya, yan. Oo nga. Kumbaga parang sign po sa inyo. Oo, parang magbigay siya ng sign. Kasi pag mga ano, alam mo, malaki ang biyesa ang gawa sa akin ng Panginoon. Lahat ng pagsubok, dinanas ko, lalo ng bansa ako. Siyempre,
ganito. Nag-umpisa ako doon sa sidewalk doon sa kanto sa labas. Siguro mga, tapos nagbagong taon, bago magbagong taon, nagpreso ako doon sa kanina, mabili ang asin. Oo, bili niya. Wow, very good. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi ganun. Tapos nagkataon naman, pagbalik namin rito sa palengke, siguro mga 2 araw, biglang nag-lockdown. Sabi ko, Ayun na po yung during ng COVID-19. oo, yun na pa. Yun, tapos ako, Lord, paano ba gagawin ko? Anong sign? Bigyan mo ako sign kung paano ako magano. Tapos meron naman taon tumulong din sa akin. Sabi niya, mabuti pa nanay, magkartong ka na lang. Yung dito nga. Nilalako po yung asin. Oo, ilalako ko yung assist. Sabi pag ganyan lockdown, nagkaroon pa ng lockdown ang bawal ang mga tao, kailangan magpapaano ka pa, So, paano niyo po ginawa ng paraan yun? lahat yun, binigay lahat ni Lord yun. Siya ang nagutos, ganito gawin mo, ganyan. O, di ba? Praise God dahil sabi niya, doon ka sa ganun lugar. Pagka may naninita kasi bawal. So, Lord, tulungan mo naman ako. Hawakan mo yung tao yun na wag akong ganun ulihin o kaya wag akong sitahin. Praise God. Hindi naman po. Hindi naman, ganun pa rin. Kaya hanggang ngayon nandito ko. Ilang taon na po kayo nagtitinda ng asin? Bali ano pa lang, mga 8 years. Ano naman po, kumusta naman po yung kitaan? Okay naman, basta Okay may naman. pambigas at pangulam lang ako, contento lang Talagang ako. sakto lang po sa Oo, araw-araw. Oo, yun lang. Isa nga, pag nagsushoot, okay lahat po. Basta lagi itong pinagpipray. Lord, ikaw na ang bahala. Basta importante, yung kumakain kami 3 beses ang araw. Di ba may ano nga ngayon, may ano ka na paghihirap tayo sa pagkain. Sabi ko gano'n, hindi kami maghihirap dahil manggagaling sa kanya. Sabi nga, di ba sa Bible, kung yun nga mga ibon, walang umaano na bubuhay. Tayo pang gumagalaw. Mahal tayo ng Diyos, di ba? Kaya ako, tiwala lang ako talaga, yun lang yung nakahawakan ko. Sa kanya lang lahat. Pero itong ganito, sa kanya din lahat yan. Binabalik ko lahat sa kanya. Kaya kung ano, basta maging tapat ka lang, humilin ka lang, ibibigay niya yan. Hindi ka niya pababayaan. Kung ano man ang dumating sa buhay mo, siya ang gagawa at lulutas ng lahat kung paano. Siya lang nakakaalam. Kaya ako, sabi ko, handa naman akong mawala. Kung mawawala, ganun lang ang buhay, di ba? Nandito ka ngayon, bukas, hindi mo alam kung buhay ka pa o hindi. Ganun lang ako. Ano ko yung, ang isip ko, puro positive. Ayoko mag-isip ng negative. Hala, ate, wala. Ini-interview ka ng document. Ay lang po. I'm sorry. I'm sorry. Okay lang po. Ido-documentary din ako. So, bali mga ilang taon pa lang po pala kayo sa Sapote. Oo, May difference po ba noon kaysa sa ngayon? Okay naman. Ganun pa rin. Yun nga lang, dating naguguluhan ako, dating naiingayan ako para bang... Nabigla po kayo sa pagbabago. Oo, yun ang aking ano rito. Pero okay na rin, nakapag-adjust na rin ako kahit paano. May sinusuportahan pa po ba kayong mga anak? Oo naman, mga anak ko, mga apo ko. Doon sa akin, sa paghihingi, lola, pengin nito. May pinag-aaral din akong apo. Kaya naman po sa kita niyo sa asin. Oo, kaya naman, kahit paano, basta ang importante kasi sa akin, yung hindi kami sumablay sa isang araw. Yung makuha ko yung mabigas at ulam, natira ng konting panggastos, yun lang, okay na. Basta umiikot lang, doon lang siya iikot. Hindi ko kailangan yung bonggang ano. Gusto ko makaraos lang, tsaka hindi danasin yung hirap na dinanas. Kumbaga, kaya pong suportahan yung pangangailangan, Oo. even po yung kagustuhan po ng ano. Oo, yun ang gusto ko. Magkano naman po yung tubuan nyo na sa asin? Minsan kumikita ko ng 300. 300 po sa isang ano na to? Oo, sa isang sako. Pagka doon ko kukunin yung isang kilong bigas lang, maghapon ko na yun. O tapos minsan dyan ako nakain sa karihan. Yung mga anak ko naman may kanya-kanya na sila. Sila na nabili ng mga pagkain nila. Ako lang. May mga Minsan trabaho na din po. Oo, may mga trabaho naman sila. Kumbaga ako lang, kumbaga may apo ko, yun, dyan lang kami nakain. Wala na. Pagka uwi ako ng mga gawa 12 ng tanghali. Uwi ako alas 12. Tapos matutulog ako ng alas 12 hanggang alas 2. Alas 2 pa, balik na ako dito. Magtitinda
ready pa naman sa kinabukasan kasi wala siyang bulok, walang sira. Ako yung taong kapag may problema ka o kung ano man ang ano mo, magsabi ka lang. Basta kaya ko din lang, ibibigay ko. Kaya, kasi alam mo kung bakit? Ang isip ko, no, magbigay man ako sa inyo, ang magbabalik mo sa akin ang taas. Diba? Oo. Kaya sila lang sa akin. Kahit kung nasa ibang bansa ako, ganyan din. Yung dalawa. Ilan po ba ang anak ninyo? Ako, 6. Lahat po yun nakapagtapos na? Wala, hindi sila nakatapos. Puro nasa undergraduate. Pero may mga trabaho po sila? Oo, may mga trabaho sila. Okay naman sila. Kumbaga, minsan na hingi lang sa akin pang suporta. Yun lang. Kaya pagka, ano na lang, kapag may mga problema nga rin dito, ako pa rin ang lapitan. O, tinan mo, may lumapit kanina. Kaya sabi ko, mamaya muna at may dokumentar. Kaya na sila. Kaya okay lang ako, hindi ko masyado, basta, ang gusto ko lang ay maging maayos ang lahat. Hindi ako yung taong kailangan ko din. Kailangan, kung may problema ka, sabi mo sa akin, kung may gagawa ako, gagawin ko ang lahat. Nandyan po kayo lagi. Oo, nandito lang ako kahit na sinong tao. Pag sinabing, Nay, kailangan ko ng tulong. Nay, may magagawa ka ba sa ganito? Sige, gagawa natin ng paraan. Ang mga kalye na to, mga pasaway, marami. Pag na-aksidente, nag-aaway-aaway sila. Hindi ko nga pinapaparkingan dyan. Gawa na nag-double parking. Nagkaka-traffic. Tapos mamaya, nakita mo, nagbanggaan na sila sa Sanay na po kayo sa ganun? O nung una, kabado. O, natatakot ako para bang, sabi ko, ganito na ba ang Pilipinas? Ganito na ba yung Pilipinas? Nung una, takot ako. Sabi ko sa'yo, para akong nasa numero nung dating ko rito eh. Para bang, hindi ko maintindihan kung saan ako napunta. Para kung kaya lagi lang ako nasa bahay. Dahil nagdadasal na lang ako na nagdadasal ko. Kaya magkakasakit ka. Kaya sabi ko, ano yung dapat gawin? Yun, naisipan ko dito kahit na ganitong kagulo, sanay na rin ako. Naranasan ko nga rito, buhusan ako ng tubig. Oo, dyan sa harapan na yan. Kasi unahan dyan noong araw, ang mga vendors yan. Oo nga po, nung nakaraan nag-post ang FB post ng strike ata, nililinis tong Oo. Naapektuhan po ba kayo? Ay, hindi. Kasi nasa tabi Nasa naman loob. Oo, nasa loob ako. Kayo sa kapwa nyo. Kumbaga, hindi ko naman matuto ko yung basta sa lahat, sa puro sa kabutihan at sa ika-aayos ng ating bayan. Thank you so much po. Thank you po. Salamat po. Janine Sumagang po. Okay, salamat ha. Ingat kayo. Sina Aling Marisa at Nanay Gemma ay ang patunay na ang pagsasakripisyo, pagpupursigi at pagtsatsaga sa bawat araw ng kanilang tinatahak na may pag-asa ng pag-unlad, na sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap ay may kapalit na biyaya. Nagiging inspirasyon nila na magpatuloy na kumayod at magsumikap para sa kanilang pamilya. Isa lamang sa kanilang maraming kwento ang naghihintay na marinig ng maraming tao, upang maging aral at inspirasyon sa bawat Pilipino na ang pagkakaroon ng pag-asa, pananampalataya at pagsisikap ay iilan lamang sa kasangkapan upang umunlad sa buhay. Kaya para sa mga taga-Zapote, ang palengke ay hindi lamang lugar ng kalakalan, kundi simbolo ng pagkakaisa at pagsusumikap ng komunidad. Isang pundasyon ng lokal na ekonomiya na nagbibigay buhay sa kanilang pamayanan. At ang pagsaksi sa ating mga tindero at tindera na hindi nawawala ng pag-asa at tiyaga sa kanilang kabuhayan. Ngunit habang patuloy ang pag-unlad ng ating bayan, may puwang pa ba ang palengke sa ating kinabukasan? Sa bawat kanto, unti-unting sumisibol ang mga supermarket at online pamilihan na mas mabilis, mas moderno, mas maginhawa. Ngunit sa gitna ng pagbabago, nananatili ang mga palengke bilang pusod ng ating mga pamayanan. Dito sa Zapote, sa gitna ng ingay ng tawaran at kalansing ng barya, may mga kwentong patuloy na isinusulat,
Mga kwento ng sipag, sakripisyo at pangarap. Ngunit hanggang kailan mananatili ang ganitong tanawin? Sa mundong patuloy na nagbabago, kaya bang makipagsabayan ng palengke sa agos ng paglago? Paano na lang ang may hirap na nakakaranas ng sobrang hirap?